other producers, and itong si Ishmael Bernal was the one who literally dragged me kicking and screaming to work for Mother Lily. Kasi takot na takot ako kay Mother dahil naririnig ko yung reputation niya as a producer. Sabi ko, Ishma, ayoko magpagtrabaho kay Mother, mataray siya. You know, she was saying, strict, balita ko nga, ano siya sa pera, iba, parang hindi ko yata kaya yung ganong producer. But si Ishma was very adamant, sabi niya, ako bahala sa akin ka magsumbong if anything happens. So wala akong nagawa, pinagbigyan ko si Ishmael Bernal. Ang unang project namin was Galaw-Gaw ni Maricel Soriano at ni William Martinez as a production designer. I was already writing, I had already written with Mike De Leon for Batch 81, Kakaba, mga ganyan. Pero as a writer, ngayon, production designer ang papasukan ko sa Regal. So, of course, when I met Mother, meron na kaagad akong previous impression of her. So, very distant ako sa kanya kasi nga alam kong mataray siya, stricto siya. Sabi ko, naku, magkakasundo ba kami nito? And sure enough, first project ko pa lang, Galaw-Gaw, ilang beses na kami nag-away. Sabi ko, pareho kami matigas ang ulo. Na Mother was really, iron fist ni Mother. Sa mga panahon na yun, syempre nag-mellow na siya through the years. But during the 80s, talagang sabi ko, wala akong magagawa dito to defend myself kung di aawayin ko na rin siya. Kasi inaaway niya ako. I will not let myself be intimidated by her. Ganyan. Taray din ako. Gano'n. So, ang aming Galaw-Gaw ni Ishmael Bernal, which was a crazy kind of comedy, napakaraming requirements, even if it was just, a little film. Si Mother, sabi niya, gamitin niya na lang lahat ng mga kailangan niya dito sa Regal. Number one, pinahiram niya yung bahay niya, which was, at that time, Green Hills na ba yun? Pero hindi pa ayos. No? Hindi pa niya pinaparenovate actually, I think. Wala pa yung bahay din niya. Wala pa yung Valencia. Pinagamit niya yung living room, pinagamit niya yung isang bedroom doon, tinanggal namin lahat ng gamit. Sabi niya, bahala na kayo dyan. And then one day, I said, Mother, I have to go to the department store. Sabi niya, bakit? Kasi binabantayan niya yung mga gastos ko, di ba? Meron siyang listahan. Every day, I'm supposed to write the requirements of production design of the art department. Tapos, talagang may kanya-kanyang price. This will cost like this, itong ganitong price. Titingnan niya gano'n. Slash! Biglang slash! Hindi, 500 ito. Na lang, 200. Ganyan, di ba? Ito, 1,500. Hindi, 800 na lang. Mother! Di ba? Yung budget ko for production design. Ang liit-liit, wala na akong magawa. So parang, we had to beg, steal, and borrow everything that we needed. Hindi na kami pwede bumili. Okay, sabi niya, anong kailangan mo sa department store? Mother, walang mother of the bride gown. Si Anita, Alice. Si Alicia. Alicia Alonso, thank you. Oo. Siya yung may wedding kami, mother of the bride siya. Wala siyang susuot. Sabi ko, Mother, I have to go to the department store. Hindi. Sabi niya, gastos na naman yan. Punta ka dun sa kwarto ko, dun sa taas. Dami kong gowns. Doon. Sabi niya, dun ka kumuha ng gowns. Kasi yun sa kanya, pareho lang kami ng katawan. Kaya, so umakit ako sa room niya. Oh my God. Diba? Si Mother, mga fashionista clothes niya. So, I was able to choose a nice, parang Filipiniana type gown for Alicia.
ikaw. Oh, ano, choker. Ano, pati yung ano, bag. Sige, kompleto. Father, sabi ko, shoes. Tingnan mo muna kung magka-size kami ni Alicia. I don't remember kung pati pa sapatos na pinainom niya. Pero anyway, so ganun si mother, para magtipid. Sige, gamitin niya na lang